Ito na nga, Kim Chiu at Paolo Avellino hindi pa engaged o kasal pero magjowa pa rin. Samantala Kim, Paolo at Janine Jericho, trending ang paghaharap. Anong unahin natin? Yung magjowa pero hindi pa kasal. Magjowa na muna, go. Eto kasi, yung magjowa, wala naman talagang, kumbaga, hindi talaga, ano ba tawag doon? Walang kaduda-duda na magjowa dahil sa dami ng mga lumalabas, ng mga kung ano-ano mga detalye, di ba? Tayo'y kumbinsido na magjowa. At dun sa Sing-Sing, eto meron nag-screenshot nung kumakain si Paolo dun sa birthday na apparently ay kasama niya sa negosyo, yung Lupon. Tapos, in-screenshot yung daliri ni Paolo at nakita nga na merong sing-sing dito. So, ibig sabihin, yung kumalat sa Wiltec na invitasyon para sa sinulog ay hindi AI. At meron tayong nakausap na sabing ganon, hindi naman daw talaga AI yon, pero pilit lang daw yatang binura yung sing-sing. Yun naman talaga sa yung request. in-explain natin, di ba? Yung sa request ni Paolo. Napansin siguro agad. Kaya kita mo, nung nagpa-picture si Paolo dun sa birthday, di ba nakaganon siya? Nakaganon kailangan siya. itago kung wala tinatago. naman. Pero yun na nga, ang sinasabi nila, hindi pa, of course, hindi pa kasal at hindi pa engaged, pero magjowa pa rin up to now. At ano yan, isang magandang example yung pag-attend nilang dalawang yan sa birthday ni Garlic, di ba? Ni Garlic Garcia. Kasi, of course, para isama mo ang girlfriend mo, di ba? Yes, at para isama mo ang boyfriend mo. Kasi malapit kasi si Garlic sa dalawang ito. Isa sa mga super close at supporter ng tandem na yan, ang Kim Pao, ay si Garlic. Pero sabi nga nila, hindi daw alam ng dalawang ito, siguro ang isa't isa na parehas, na inimbita sila parehas na couple. Okay. Kaya Ako, I don't see anything wrong kung magkita sila doon or what. Kasi para once and for all, para lang makita na, okay naman hindi naman dapat Actually, ever since naman, feeling ko, ang mga fans lang naman ang nag-aaway-aaway tungkol dyan. Which is, dati naman talaga, gano'n na ever since. ang daming ang natuwa. Sabi nga, the world is healing. Ang daming natuwa. Pero hindi natuwa. Hindi, mas marami kasi na, na parang sinasabi, tigilan nyo na ang paglilink kay Paolo, kay Janine dahil nakita nyo na ang resibo na masaya sila pareho sa kanilang mga partner. At nakita nga sa video na nagyakapan si Jericho at saka si Paolo dun sa party. At ito naman si Janine ay kumaway ng ganon kay Paolo. At tumango lang naman si Paolo. At ang nakita ko, napaka-respectful nung dalawang lalaking to, aktor na to, dahil hindi sila lumapit. Hindi ko kasi nakita, wala kasing video na si Jericho ay binati si Kim. Pero wala namang problema si Jericho at si Kim. Wala namang problema si Kim. Saka nagbabatian, nag-uusap naman talaga sila. At hindi lumalapit wala akong nakitang video, wala pang lumalabas na video na lumapit si Paolo para makibeso kay Janine. Siguro hanggang doon na lang. Ibig sabihin, nirerespeto ni Paolo ang presensya ni Kim. Dahil nga magjowa sila. Yung ganon. Si Jericho naman, kaya bumeso kay Kim, wala silang problema. Kasi wala naman Dati naman anong ginagawa yun. Parang di ba every time magkikita si Jericho at Kim, nagchichikahan naman sila, nagbibiruan sila. At kahit siguro bumeso si Paolo kay Janine, wala na yon. Napakatagal. At saka wala naman silang inamin. Kaya nga, yun nga ang sinasabi ko, wala namang inamin, wala namang kung ano mang ni-reveal nung araw. Like kung nga sinasabi, di ba, na-i-interview ko naman sila at sinasabi lang ni si Janine, wala naman siyang sinabi na silang dalawa. Oo. Meron lang interview, alam mo na si Paolo noon, medyo joker kasi, di ba? Pag tinanong mo lang, magjo-joke, pero obvious naman na, although may mga sightings nung araw na lumalabas sila, pero hanggang dun lang yon. Pero nung natapos na yung pelikula o yung project nila, okay na sila eh. Ako naniniwala ako na maganda rin naman kung naging sila, si Janine at si Paolo. Naniniwala ako na maganda ang kanilang paghihiwalay. At saka Diyos me, ang liit-liit lang ng showbiz. At maganda nakita nga na okay si Janine at saka si Kim. Para at least pag nagsama sila sa ASAP, di ba? Bagitin na natin, pag nagsama sila sa kahit na anong mga variety show or project, okay na. Hindi katulad dati kasi nung bago-bago pa lang
ang Econin, di ba? Ang Jericho at saka si Janine. Tapos nagsama sila dun sa variety show na yon. Ang daming mga hanas, ang daming mga nag-aaway-away. Pero ngayon okay. So sana tigilan na natin ang Pero kung ayaw yung tigilan at gusto niya pa rin talaga ng competition, wala magagawa. Actually, Kung professional, healthy competition, healthy okay lang. competition. Kasi the more na sinusupport niyo yung mga idol niyo, okay lang. Yung pambabash lang medyo off talaga yan, hindi na makatwiran, hindi maganda. Kasi ang pambabash, kahit kanino mo naman ibato yan, hindi naman ikatutuwa ng kahit na sino. But for me, ako nga, yung nakita kong kumaway lang si Janine kay Paolo, magandang bagay na yun. Kasi kung hindi naging maayos yan, pwede mo si Janine tumalikod lang, di ba? Kaya pa ayokong bigyan ng kahulugan. Kaya na sila Paolo tsaka si Paolo tsaka si Kim dito sa medyo gilid. Tapos dito naman. Siguro, kasi nandoon nga yung celebrant. at katabi ni Katabi, dalawa. nandoon kaharap nila. Siguro ang feeling ko, naunang dumating si Jenny at saka si Jericho. Okay. Tapos, sumunod si Paolo at saka si Kim, na doon sila napapwesto sa gilid kasi nga yun ang pinakabakante. Pero knowing them na mga dissenting tao, kahit na hindi man magbeso, may yan, okay na yung parang yung ngitian. Ang tanong ko sa iyo, pwede na ba magsama sa isang project si Jenny at saka si Kim? Ay, oo naman. Pero alam kong may mga magagalit. Pero oo naman, a project is a project, a movie is a movie. Ako hindi ko man gusto. Kasi bago-bago pa lang eh. Bago-bago pa lang yung kanilang pagkikita. Do alam naman natin may mga pagkakataon, yung mga events na nakikita tong dalawang to. Pero ito talaga yung maliwanag sa social media na nalantad na nagkita sila at mukhang okay na. Ang gusto ko kasi unahin muna ni Kim ang project of course with Nadine or kay Catherine or kung kanino man, di ba? Mga ganon para alis mas lalo maging solid yung pagiging big star ni Kim. Do big star na nga siya pero kailangan talaga magkahamonan. I mean, hindi niya magkahamonan yung ma-enhance pa yung acting capacity ni Kim. Pero ako at syempre ganun din naman yung mga kasama niya. Ako talaga pagdating sa collaboration, go na go ako diyan kasi ang kailangan ng industry ngayon ay yung mga ganyang project. At least na-challenge, hindi kasi kaya siguro lalong bumababa ang mga kita ng mga pelikula natin kasi hindi na challenging eh. Walang bago nakikita. Kaya ako excited ako dito sa kahit pa paano, Catherine Bernardo and James Reid. And of course, yan na ba yan? Hindi pa, pero Alden Richards at Nadine. Depende so, pa ganun din yon. Kung if ever lang magsama, okay lang ako, go lang ako sa ganyan. Ako, teka muna, bati muna natin. Hindi pa ako tapos sa Kim Pao. Okay. Eto muna si Aida Riata kung gusto mo basahin mo yung mga messages dito sa Carolina, YouTube. teka muna, dito man tayo sa Facebook. Carolina Jimenez, Kim Pao po from California. Hello po, Miss Carolina. Maraming salamat. Lilibet Panton, Laskitedahan. Agree naman Kim Pao forever. Ibig sabihin si Janine ay para kay Jericho at hindi kay Paolo. Ganun lang yon. At si Paolo ay para kay Kim. Correct. Lorna Toledo, makikita mo sa video, nag-usap naman si Kim at Janine. Magkarap silang dalawa, okay na yun. May peace of mind na Correct. sila. Yan, dapat ganyan ang thinking. Oo, yung mindset ganyan dapat. Bakit nga ba sila nang babash? Wala. Marami talagang tao na hindi masaya sa nakikita nila eh. Wala tayong magagawa pag ganon. Soledad Trias, hola. At eto na nga, asan yung pic ni Pao Belgium? Mamaya, pag-usapan natin. Pag-usapan na nga natin to. Ato. Kim J, hello, solid Kim Pao from Canada. And then si Chichang K2K. Pero dahil dun sa nabas na video, binast nila si Kim. Siguro yung nakatalikod ba or whatever or yung parang feeling nila. Hindi Alam mo, nagpapansinan. ang problema talaga ngayon sa sa online, sa social media, sa digital ay ang bashing. Pero sometimes, lagi nilang binabalikan ang engagement ay engagement. Kaya bashing pa yan, engagement pa rin. Ang importante, alto na lang para mapanatag ka, importante, meron tayong pinag-uusapan, meron mga topic na ganyan kasi mas masakit po yan pag wala nang pinag-uusapan. Hindi na nami-mention ang mga pangalan ng mga idols. Yun. So ako okay lang, ganun talaga pag sikat, hot topic. Pero depende naman kasi kung anong klaseng bashing, kung medyo
nakakasakit na at personal mo na ang tinutumbok, aba, dapat ka na rin namang mag-react at dapat may pagtanggulan sa sarili mo at dapat Kung may mga threat talaga sa buhay mo. Yun, yung mga ganon. Pero pag sinabihan ka, hindi ka maganda in person. Pero pag sinabi ganun wala kang leeg in person, hindi ako ma-offend. kasi meron kang leeg. Ang haba ng leeg ko nung araw. Kung totoo na magkasintahan sila pero wala pang engagement o kasal, normal at healthy ito. Hindi lahat ng relasyon kailangang madaliin o gawin grande agad. Ipinapakita nito na pinipili nilang kilalaning muna ang isa't isa ng mas malalim. Mas mahalaga sa kanila ang privacy at stability kaysa sa public pressure. Hindi sila nagpapatangay sa hype o dikta ng fans at social media. Maraming posibleng dahilan at lahat ay valid. Pareho silang busy sa kani-kanilang career. Maaaring gusto muna nilang i-enjoy ang present. Ayaw nilang gawing project o content ang personal na buhay. Maingat sila dahil parehong galing sa high-profile relationships. Ang mahalaga, hindi basihan ng tunay na pagmamahal ang singsing o kasal agad. Natural lang na may fans na excited at umaasa, fans na nagbibigay ng sariling interpretasyon, singsing, kilos o body language, bashers o doubters. Pero dapat tandaan, relasyon nila ito, hindi atin. Walang sino man ang may karapatang magdikta kung kailan sila dapat mag-engage o magpakasal. Kung magjowa sila, mas mahalaga ang respeto, tiwala at suporta. Hindi kailangang patunayan araw-araw sa publiko. Mas maganda ang relasyon na tahimik pero totoo. Minsan, ang mga relasyong hindi minamadali ang siyang mas tumatagal. Sa halip na mag-pressure, suportahan na lang sila bilang individual artists. I-enjoy ang projects nila kung meron man. Hayaan silang magdesisyon sa tamang panahon. Kung dumating ang engagement o kasal, mas magiging masaya at makahulugan iyon dahil dumating sa tamang oras, hindi dahil sa chismis o hula. Kung magjowa sina Kim Chiu at Paulo Avellino pero hindi pa engaged o kasal, walang mali roon. Ang mahalaga ay totoo, maayos at masaya sila, kahit walang singsing sa ngayon. Ang pinakamahalagang punto ay relasyon nila ito, hindi chismis o hype sa social media. Hindi lahat ng public interaction o sightings nila ay nangangahulugang engage na agad. Ang totoo, magkasintahan sila, pero nasa stage pa rin ng pagpapakilala at pag-iintindi sa isa't isa. Hindi maiiwasan ang curiosity ng fans at media, pero minsan, ang ganitong pressure ay maaaring magdulot ng stress sa couple, misinterpretation ng public, expectations na hindi realistic. Dapat bigyan ng space ang personal nilang desisyon sa tamang panahon. Ang kasal o engagement ay choice at timing, hindi requirement para masabing seryoso ang relasyon. Maganda na nakatuon muna sila sa pagkilala sa isa't isa, pag-enjoy sa kasalukuyang samahan, pag-handle ng career at personal life ng maayos. Para sa mga fans, mas mahalaga ang support at respeto kaysa sa speculative excitement. Hayaan silang magdesisyon ng natural. Kapag dumating ang engagement o kasal, magiging meaningful ito dahil walang pressure, genuine ang relasyon. Ang balita ay isang magandang paalala na hindi lahat ng relasyon kailangang masilyusan agad sa pamamagitan ng engagement o kasal para maging seryoso o tunay. Sa kaso ni Kim Chiu at Paulo Avellino, malinaw na magjowa sila pero nasa yugto pa rin ng pagkilala, pagtitiwala at pagpapadalim ng kanilang samahan. Ipinapakita nito na mas pinahahalagahan nila ang quality ng relasyon kaysa sa pressure ng publiko o social media hype. Hindi rin may iwasan na may curiosity at excitement mula sa mga fans. Natural lang na gustong makita ng marami ang progress ng kanilang relasyon, lalo na't parehong kilalang personalidad ang dalawa.
Ngunit mahalaga rin na bigyan sila ng space at respeto sa mga personal nilang desisyon. Ang pagmamadali ng engagement o kasal, lalo na dahil sa pressure ng fans, ay pwedeng maging sanhi ng stress at misunderstanding. Ang pagiging magjowa nila ngayon ay may malinaw na mensahe. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa singsing o sa kasal sa simbahan. Mas mahalaga ang pagtutulungan, pag-unawa at pagtitiwala sa isa't isa, ang mga pundasyon ng matibay na relasyon. Kung dumating ang engagement o kasal sa tamang panahon, mas magiging meaningful ito dahil walang external pressure at tunay na handa sila. Sa pangkalahatan, ang balitang ito ay isang magandang paalala na hindi lahat ng relasyon kailangang masilyusan agad sa pamamagitan ng engagement o kasal para maging seryoso o tunay. Sa kaso ni na Kim Chiu at Paulo Avellino, malinaw na magjowa sila pero nasa yugto pa rin ng pagkilala, pagtitiwala at pagpapadalim ng kanilang samahan. Ipinapakita nito na mas pinahahalagahan nila ang quality ng relasyon kaysa sa pressure ng publiko o social media hype. Hindi rin may iwasan na may curiosity at excitement mula sa mga fans. Natural lang na gustong makita ng marami ang progress ng kanilang relasyon, lalo na't parehong kilalang personalidad ang dalawa. Ngunit mahalaga rin na bigyan sila ng space at respeto sa mga personal nilang desisyon. Ang pagmamadali ng engagement o kasal, lalo na dahil sa pressure ng fans, ay pwedeng maging sanhi ng stress at misunderstanding. Ang pagiging magjowa nila ngayon ay may malinaw na mensahe. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa singsing o sa kasal sa simbahan. Mas mahalaga ang pagtutulungan, pag-unawa at pagtitiwala sa isa't isa, ang mga pundasyon ng matibay na relasyon. Kung dumating ang engagement o kasal sa tamang panahon, mas magiging meaningful ito dahil walang external pressure at tunay na handa sila. Sa pangkalahatan, ang balitang ito ay isang magandang paalala na hindi lahat ng relasyon kailangang masilyusan agad sa pamamagitan ng engagement o kasal para maging seryoso o tunay. Sa kaso ni na Kim Chiu at Paulo Avellino, malinaw na magjowa sila pero nasa yugto pa rin ng pagkilala, pagtitiwala at pagpapadalim ng kanilang samahan. Ipinapakita nito na mas pinahahalagahan nila ang quality ng relasyon kaysa sa pressure ng publiko o social media hype. Hindi rin may iwasan na may curiosity at excitement mula sa mga fans. Natural lang na gustong makita ng marami ang progress ng kanilang relasyon, lalo na't parehong kilalang personalidad ang dalawa. Ngunit mahalaga rin na bigyan sila ng space at respeto sa mga personal nilang desisyon. Ang pagmamadali ng engagement o kasal, lalo na dahil sa pressure ng fans, ay pwedeng maging sanhi ng stress at misunderstanding. Ang pagiging magjowa nila ngayon ay may malinaw na mensahe. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa singsing o sa kasal sa simbahan. Mas mahalaga ang pagtutulungan, pag-unawa at pagtitiwala sa isa't isa, ang mga pundasyon ng matibay na relasyon. Kung dumating ang engagement o kasal sa tamang panahon, mas magiging meaningful ito dahil walang external pressure at tunay na handa sila. Sa pangkalahatan, ang balitang ito ay isang magandang paalala na hindi lahat ng relasyon kailangang masilyusan agad sa pamamagitan ng engagement o kasal para maging seryoso o tunay. Sa kaso ni na Kim Chiu at Paulo Avellino, maginaw na magjowa sila pero nasa yugto pa rin ng pagkilala, pagtitiwala at pagpapadalim ng kanilang samahan. Ipinapakita nito na mas pinahahalagahan nila ang quality ng relasyon kaysa sa pressure ng publiko o social media hype.